Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Chika Manong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong binubulgar po ni Senadora Amy Marcos sa administrasyon po ng kanyang kapatid na tinatawag niyang bangag at bongit. Mga kababayan, ito po ang kanilang mga maiitim na layunin at plano para po sa kanilang mga political interest sa ating bansa. Mga kababayan, ang kaswapangan at kagaganid sa kapangyarihan at pera ng bayan ay binubunyag po ng kanyang mismong kapatid, mga kababayan, kung ano ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, lalong-lalo po sa kanilang mga posisyon. Ito po, umpisa na po natin pakinggan si Senadora Amy Marcos. Are you frustrated about? Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there. Pinagmamalaki nila, pinag-uusapan. At it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila, tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa. Andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution, and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto lang ng maigi. Senator, these are very serious. Yan po mga kabayan, tahasan pong kinundi na ng kanya mismong kapatid at ate na si Senadora Amy Marcos. Grabe, no? At mismo nanggaling na rin po kay Senadora Amy Marcos na napakarami na pong ebidensya ng flood control. Kasama po ang kanyang kadugo at kapusod, kamag-anak. Nakita niyo po, patong-patong na po at napakarami pang gustong maglabas na ebidensya. Kay Martin, tinatawag na tambaluslos ng Vice President, kay Sandro Marcos at mismo sa kanyang kapatid. Ayon sa Senadora, isang damukal na po ang ebidensya ng korupsyon. At pilit po nila itong pinipigilang imbestigahan. Kaya po yung konkon, gusto na po nila ripasuhin ang saligang batas para po wala na pong halalan. Isinusulong po nila ayon sa Senadora. At napakaraming perang involved. 20 million, 200 to 250 million. Mga ibibigay ng mga allocables, insertion, mga kababayan sa mga congressman at mga senador na papabor dito. Grabe, no? Kaya nga po yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, totoo po yung nangyayari doon sa loob ng Kongreso. Bumabaha po ng pera. Puro pang sariling interes. At sinasabi nga po ni Karen Davila, baka akusasyonan kayo ng pamahalaan ng inyong kapatid, ang gobyerno ng binagoong Pilipinas. Na marites na naman yan, chismis. Bakit hindi nila magalaw ang senadora? Hindi po ba? Hindi man lang nila maidemanda. Hindi po ba?
lahat po ng sinasabi ng senadora, hindi ba, nagbibingi-bingihan na sila dyan. Yung sinabi nga ng senadora na ang kanyang kapatid ay matagal na at di nagbabagong buhay sa paggamit ng pulburon. Hindi po ba? At dinala sa Korte Suprema, tinanggihan. At inuutosan pa Korte Suprema na ibasura yung kanyang yung hiling ng taong bayan na pulburon follicle test. Hindi po ba? Follicle hair test, yung test po, di ba? Grabe. At ngayon, pilit po nila, mga kababayan, ginagapang dahil malapit na po ang 2028. At alam po nila sa mga sarili nila na hindi po nila may impeach ang Vice President dahil wala pong sustansya ang kanilang mga paratang. At lalong-lalo po, kung hindi po nila mababago at hindi po babaliktad ang mga senador at hindi masisilaw ang mga senador sa mga mali-maleta na kanilang isusuhol dito, ay hindi sila makakuha ng 16 vote para po makonvict o ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Kailangan po kasi nila ng 16 na senador na boboto para sa conviction o ma-impeach ang Vice President. Napakahirap po yan, makakuha ng 16. Mga kababayan, kailangan po mayroong 16 na senador na maghuhudas at magtetrador. Hindi po ba? At magnanakaw sa pera ng taong bayan. 16 na senador ang kailangan magnakaw, di umano, para makonvict nila ang Vice President. Hindi po ba? Sana naman ang mga senador hindi masilaw sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos na napakaraming pera. At siyempre, hindi po masilaw ang mga senador sa pinaplano po ng pamahalaan na balangkasin na naman at pahabain ang mga termino at walang halalan. Hindi po ba? Sana, dahil nakikita naman po natin, gigil na gigil ang ibang senador dyan. Gigil na gigil sila sa mga plano ng pamahalaan dahil kasama sila ron sa malilintikan na napakarami ng ebidensya ng korupsyon nila. Hindi kaya? Hintayin po natin mga kababayan, sa dami na po ng pinasasabog at sinasabi ni Senadora Amy Marcos, mismo sa kanyang kamag-anak, pamangkin, at mismo sa kanyang kapatid at hipag. Tingnan po natin kung kaya nila ipakulong katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte at kaya rin nila ipadampot si Senadora Amy Marcos katulad ng ginagawa kay Senator Bato. Tingnan po natin kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan. Nagsisinungaling ba si Senadora Amy Marcos sa kanya pong mga pinapuputok at pinasasabog sa mga Pilipino? Na grabe po katindi ang kanyang kapatid, ang kanyang lahi, pagdating po sa pagnanakaw at sa pamumulitika ay nasa dugo na pala nila talaga. Hindi po ba? Mga kababayan, abangan po natin. At syempre po, wala naman po tayong aasahan. Sa dami po ng sinasabi ni Senadora Amy Marcos, nakita niyo po bang may nag-react sa pamahalaan? Nag-react po ba dyan para paniwalaan ng DOJ? Ng Ombudsman? Ng NBI? Ng DILG? Nag-react din ba ang PNP dyan? At lalong-lalo ba nag-react dyan ang AFP? Sa dami na po ng pinasasabog ni Senadora Amy Marcos, lalong-lalo ang pulburon issue, ni isa walang nagre-react sa kanila. Na napakarami na pong ginagawang kabalbalan ng pamahalaan at kasama pa ang kanyang bisyo. Wala pong nagre-react sa mga departamento ng gobyerno, kahit po sa mga institusyon, lalong-lalo po ang ating mga men in uniform. At sa Kongreso, may nag-react ba? Wala. Iilan-ilan lang yung mga hindi nasisilaw sa pakinabang. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, abangan na lang po natin ang gagawin po nilang pagtutuwis at sinasabing ipasisinungalingan dahil meron naman po silang tagapagsinungaling araw-araw dyan sa Malacanang. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at ganoon din po sa ating mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe.
Thank you po. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po sa inyong lingkod ng mga biyaya at tulong. Excuse me po. Shoutout po kay Jake Yahut ng California, USA, Jem Aris sa United Arab Emirates, Ani Jo, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Rolando Divina Gracia ng Bacolod City. Shoutout po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at lagi po sana kayong maingatan. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at nang tayo po ay maingatan sa mga pang-araw-araw na ating buhay. Tiis-tiis lang po tayo. Muli po, bye-bye!